Oh my God, sobrang nakakatakot. Sobrang hinikilabutan ako. Sa videong ito, aligaga at hinihingal pang ikwinento ng call center agent na si Tiffany ang kanyang nakakapanindig balahibong karanasan sa labas ng inuupahan niyang apartment sa Marikina. Oh my God, merong umiiyak na babae sa loob ng sasakyan ko. Ayaw tumigil, talagang dire-diretso, tsaka malakas. Bagay na hindi sinasadya ring na i-record daw ng kanyang kamera. Wait lang. Diyos ko, Lord. Pakinggang mabuti. Wait lang. Wait lang. Wait lang. Para sa iba, hindi na raw ito nakapagtataka. Lalo't ang apartment ni Tiffany kung saan niya narinig ang iyak. Matatagpuan sa isang village sa Marikina kung saan maraming namatay noong bagyong Ondoy taong 2009. Ito ang Provident Village. Sino nga ba ang parang umiiyak Wait lang. Diyos ko, o Lord. tumatangis sa video? Naglakad siya dyan, sumupulan dyan. Madumi siya, maputik. Ayan siya. Ang Provident Village, gated residential subdivision na sakop ng Barangay Tanyong at De La Peña sa siyudad ng Marikina. Napapalibutan ito ng Marikina River, kaya kapag masama ang panahon, lagi raw ditong bumabaha. Pero hindi raw napaghandaan ng mga residente noon ang pag-apaw ng ilog noong bagyong Ondoy na nagpalubog sa subdivision. Mahigit kumulang siguro mga 100, no? Lumulutang na galing sa loob. Ang Homeowners Association ng Provident Village, matapos ang ilang pakikipag-ugnayan, pinahintulutan kaming ikwento ang sitwasyon ngayon sa kanilang komunidad. Sa paglilibot ng aming team, bagamat marami pa ring mga bahay ang tinitirhan, kapansin-pansing marami sa mga bahay ibinibenta na at ang ilan parang abandonado na. At dahil din daw sa napakasaklap nitong nakalipas, nababalot ang lugar ng mga kwento ng kababalaghan. Feel po namin, meron po kaming kasamang dumaan. Hindi ko po sila nakikita pagka dumadaan po, nagmamadali na lang pong maglakad. Si Tiffany, dahil malapit sa Provident Village ang pinapasukan niyang BPO o call center company, dito siya nangupahan. Tahimik daw ang buhay rito. Yun nga lang, tila hindi raw siya pinatatahimik ng mga kakatwa niyang karanasan. Katulog ako sa kwarto ng housemates ko and then may humaplos sa mukha ko. Super lamig nung kamay. Wala namang tao. Antok na rin ako during that time. So, dinedma ko lang siya, parang hindi ko siya big deal. Hanggang ang di umano, nagpaparamdam kay Tiffany na kisakay pa raw sa kanyang kotse. Nag-park ako around 3 a.m. sa harap ng apartment namin. And then pag-park ko, may babaeng umiiyak. Parang iyak nang humihingi ng tulong. Talagang yung pakiramdam is nasa tabi ko lang siya. That's the reason why nagmamadali akong bumaba. Oh my God, sobrang nakakatakot. Sobrang hinikilabutan ako. Yung mismong followers ko ang makakapansin. Wait lang. Wait lang. Ang kaibigan naman nilang si Kent na bukas raw ang third eye. Di umano nakita ang babaeng nagpaparamdam kay Tiffany. May nakita kong babae, doon siya nakatayo sa gilid. Naglakad siya dyan, sumupulan dyan. Madumi siya, maputik yung paa. I have a strong feeling na yung nakita niya at yung babaeng narinig kong umiiyak, si isa lang po. Ang ilan sa mga napapadaan, meron din daw mga nakakakilabot na karanasan katulad ng tricycle driver na si Efren.
Sa Riverside, madalas namin nakikita talaga yung mga humingi ng tulong. Hanggang dito sa may parteng St. Clair, tao ng mga taong puro putik, bata, babae, lalaki. Medyo ninenervous ako dahil hindi naman talaga sila tao, talagang mga namatay sila, mga putik eh. Umiwas na lang ako. Para bigyang linaw ang mga misteryo sa Provident Village, nitong Huwebes, pinuntahan ito ng paranormal researcher na si Mary. Dito sa area na to, yan, malakas din ang vibration dito na talagang dinaanan ko ng mga katawan. Ano o sino kaya ang mga makakaengkwentro niya sa kanyang pag-iikot? Mga sigaw talaga. At bakit nga ba nagpaparamdam ito kay Tiffany? There's a big possibility na sumama sa'yo. Yes. Wait lang. Diyos ko, Lord. Ang mga nakakapanindig balahibong revelasyon, Wait lang. lulutang na sa aming pagbabalik. Yan siya. Oh my God. Merong umiiyak na babae sa loob ng sasakyan ko. Wait lang. Diyos ko, Lord. Wait lang. Wait lang. Ang call center agent na si Tiffany at ang kaibigan niyang si Ken, Subo po lang dyan. di umano ginagambala ng isang hindi matahimik na kaluluwa. Sa inuupahan nilang apartment sa Provident Village sa Marikina na isa sa mga lubhang nasalanta ng Bagyong Ondoy taong 2009. Madumi siya, maputik yung paa. Wait lang. Diyos ko, Lord. I have a strong feeling na yung nakita niya at yung babaeng narinig kong umiiyak, si isa lang po. Para hanapan ng paliwanag ang pagpaparamdam ng babae sa magkaibigang Tiffany at Ken nitong Huwebes, pumunta roon ang paranormal researcher na si Mary. Dito, medyo iba na ang feeling dito. Mga sigaw talaga. Saka yung paninikip na ng dibdib kasi hindi na makahinga. Sinadya ni Mary ang inuupahang apartment ni Tiffany. Actually, may nakita na akong matandang babae dito. Nakikita mo ang taong putik. Yan siya. Pumunta ba kayo dun sa area na yon? Ako po, lagi ako. Okay. There's a big possibility na sumama sa'yo. Yes. Sabihin, you are the right person at that time na pwede silang kumonek. So, kung hindi mo pa rin naintindihan yung hinihingi niya na yung binubulong niya sa'yo noong time na yon, pwede natin i-connect doon sa nakita ko na humihingi talaga sila ng prayers. Para lubayan na raw si Tiffany ng mga di umano sumama sa kanyang mga kaluluwa, si Mary nagsagawa ng tinatawag na cleansing ritual. Amen. Pero bago pa matapos ang ritual, si Tiffany biglang nahilo. Parang there's something in me na hindi ko ma-explain. Parang wala ko medyo sa sarili. Bugahan na. Sobrang kinilabutan ako kasi parang it's a confirmation na talagang meron akong naramdaman and they look very sad. Para sa akin, walang katotohanan lahat yan eh. Nandito ako way back 1998 hanggang sa nagkaundoy. Hanggang up to the present, wala kaming nararamdaman. Lahat naman tayo nakaranas talaga tayo ng baha. Pero sa mga casualty, mas maraming tagalabas na casualty kaysa sa taga-Provident. Rest assured na na kung tumira ka dito sa Provident Village, walang mga multo. Pagka nagkakaroon ng ganitong sakuna, talagang handa tayo. Nag-first alarm, umiikot na kami. Pag third alarm, kailangan pagbawas na tayo ng pamilya sa loob, mga sasakyan. Ang mga ligaw na kaluluwa, pwede sila magkaroon ng katahimikan sa pamamagitan ng ating pagdasal sa kanila. Sa wastong pagpaplano, nasisiguro na ang mga tirahan at proyekto itinatayo sa ligtas na lugar bilang pagbibigay galang na rin dito, naaayon sa natural na agos ng kalikasan. Dahil kapag nagpamalas ito ng puot, masasagasaan ang masasagasaan. At ang nakalipas at
at ang mga pumanaw Wait lang. Diyos ko, Lord. magpaparamdam. Wait lang. Sepe, pang ilan na ba yan? Patay ang kinakain. Buhay naman tayong lahat. Kapag kinakabahan. Huwag mong kalimutan. Yan ang gustong mangyari ng kalaban. Wala na yan! May isa pa kain. Isang ano? Isang kagaya mo. Kapag nagpapakita daw si Pochong, may mamamatay. Stay away from the people of God! May nakita talaga ang verbalang hipid. Mata ng pusa tapos takpak ng paniki. Puti tapos mahaba yung kupong. Let us pray.